sa kanilang karagatan. Nagmumula ang ilan sa pinaka-natatangi at pinakamasarap na seafood sa Pilipinas. Higanting shellfish na mas malaki pa raw sa mukha ng tao, kinakain ng hilaw? Oh wow! Isdang walang tapon. Ultimo raw tinik, inuulam. Smells fishy. Ang kanila rin dito mga street food, natatangi at exotic. Bago natin tikman ang binga, eksena na lang muna ang makulit kong cameraman na si Ray. Tatakpan o titikman. Due to, syempre, popular demand, kailangan makasama ka talaga dito sa segment na to. Itong segment para talaga Marami sa'yo. kasing Visayas. Hindi. Kinilaw na bingi. Hindi bingi, sir. Ay, hindi ba? Hindi ko bingi. Binga. Binga. Loko lang yan. Ay. So, gagawin lang natin ngayon yan. Ito yung binga. Yan yung bingi. Hello. Oo. Chinap-chop niya yan, gagawin natin kinilaw. Ah, So, parang may konting kilig, may konting excitement, may konting challenge. Kailangan blindfolded ka habang ginagawa mo yun. ay, sige. Ako pa. Diba? Pero, ako naman magsasabi sa'yo, ako mag-guide sa'yo. Mapagtagumpayan naman kaya ng tambalan namin ni Ray ang paggawa ng kinilaw na binga. Alam ko naman marunong ka magluto eh. So, Yes, sir. Hindi ako mabahalap, sir. ganun dali lang yan. Yes. Halo. Ding! Uy. Uy, sakto lang. Sakto lang. Okay, halo. Yup. Ang galing! Ang galing na magtansya. Halo. Sibuyas nga yan. Lagyan mo ng sibuyas. Okay. Buya nga. You don't trust me? Iba ka, sir. Kilala kita. Ilang taon na niya magkasama. Alam ko na mangyayari dito eh. Whoop, yeah. Go. Yan! Ay, perfect. Lapit sa dagat. Whoop, yeah! So, magkakasakit tayo sa bato. Kaysa diabetic. At sa wakas, natapos din. Okay, next. Lasa. Maalat dahil ang dami mong nilagay. Ang hatol is a fail. Gina naman kasi si Ray sa asin. Ang sakto at tamang timpla ng kinilaw na binga, pambato ng isla ng Bantayan. Pero hindi lang binga ang pinagmamalaking seafood ng isla. Ang iba, patitikman sa kainang ito. Then marami kaming specialty ng mga seafoods. Kung anong gusto nyong luto, kaya namin isi-serve sa inyo. Fresh from the sea. Dahil napalilibutan ng karagatan, pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Bantayan Island. At ang isa sa kanilang pinakasikat na produkto rito, ang dried fish na kung tawagin nila, buwad. Iba't ibang klase ng buwad ang matitikman dito. Pero ang malaking patok daw sa mga bihero, ang buwad na malaman. Kumpara sa daing, ibinibilad lang ito ng 1 hanggang 2 oras kaya hindi gaano natutuyo. Hindi rin ito ganoon kaalat. Ang tawag nila rito, labtingaw. Sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa danggit. Dahil parang feeling ko wala akong nakukuhang laman. Parang ito yung mas gusto kong tirahin dahil may laman pa siya. At nakukuha mo pa rin yung alat. At kahit pa paano, yung smokiness. This one, sorry, a winner for me. Ang sarap ng daing dito, sagad to the bones. Dahil kahit ang tinik, pwede pang ulamin. Fishbone chips ang produktong ginagawa ni na Miriam. Gawa ito sa subagyo o filefish dahil isa ito sa masaganang nahuhuli sa lugar. At para masigurong walang masasayang, pati tinik, naisip nilang pakinabangan. Sa paggawa nito, kinakailangan muna tanggalin ang ulo at buntot ng subagyo. Wala man itong kaliskis, makapal naman ang balat nito. Kaya para hindi masugatan habang nagbabalat, binabalutan nila ang kanilang mga daliri. Saka ito hihiwain para mahiwalay ang laman sa tinik.
at ibibilad ng 1.5 araw. Ang tinik na dati diretso sa basurahan, ngayon ay diretso na sa palengke at pinagkakaguluhan. At parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Miriam nang dahil kasi sa tinik kahit paano guminhawa ang buhay niya. Kinuha ko mga kapatid ko, doon ko pinaaral, sa tulong lang kami. Pagawa, hanggang natapos silang tatlo sa college. Yan lang amin inasahan na business namin. Galing to sapon na product. Tapos na kami, tuloy-tuloy na. Gumawa na rin ng sariling recipe si Miriam. Ito ang fish tapa o boneless daing na perfect papakin at ulamin. Tinitawag nilang fish tapa. I have to say, where have you been all my life? Ang galing. Pwede pa rin nilang gawin to eh. Ba't ngayon lang? Oh my God. Sobrang panalo to para sa pasalubong or even for personal consumption, I swear to God. Oh my goodness. Kahit pulutan. At dahil sumikat na ito sa kanilang isla, may iba na rin gumagawa nito bukod sa kanya. Oo, masaya naman kasi marami nang natulungan. Tapos sa mga trabante, marami rin nakatulong din siya. Maka-income sila. Pero si Miriam, mas nagpursige pa sa pag-iisip ng ibang isda recipe. Hanggang naisipan niya na hindi lang daw pork at chicken ang pwedeng gawing tocino, pati na rin isda. Presenting fish tocino. So I'm guessing meron siyang tamis. Oh, holy smokes. Holy smokes. Anyway, holy smokes. Oh my goodness, parang siyang oh my goodness. Parang siyang beef jerky or pork jerky. Pero ito fish. Holy smokes. Kala ko favorite ko to. Ito na yung bago ko favorite. Napaka-fickle minded ko talaga. Sarap. Panalo. Hindi lang seafood ang fresh dito sa isla. Ang mga lokal at mga turista, pwede rin daw dito maging fresh. At ang secret sa kanilang freshness, matatagpuan sa isa nilang tourist spot. Para sa ating Oplan Kinis Kutis, pumalaot kami ng maaga. Abutin kasi ng mahigit 1 oras ang ating biyahe. Pero sulit naman ang maagang gising kung ganito ang bubungad sa inyo. Maya-maya lang, narating na namin ang Kinatarkan Island. Una nating pupuntahan ang Laaw Lagoon. Matarik ang mga daraanan, pero bawing-buwi naman yan pagdating sa lagoon. Di na kailangan mag-away sa pag-aagawa ng lato. Literal na, suka na lang ang kulang. Buti na lang always ready ang researcher namin si Jamaica. Aba, may bagong suka? Lanta ka na yarn. Kahit makarami ng kain ng lato, goods lang. Dahil magandang source ito ng natural antioxidant at may kakayahang mag-reverse ng pagtanda ng balat daw. Sa Bandayan Island sa Cebu, feel na feel ang beach vibes. Pwede kang mag-chilling while drinking buko juice. Pero ang buko juice nila dito, hinahaluan daw ng kung ano-ano. Dalawang meaning yon dito sa Cebu, no? Dito sa Visayas, mga leftover food yung lamaw. It's a buko juice na pinaghalo-halong ingredients. Originated po siya dito sa Visayas at doon sa Mindanao. Yun yung parating kinakain ng mga farmers natin po. May coconut meat, orange-flavored soda, condensed milk, at biskwit. Ang tawag nila rito, lamaw. Yung purpose bakit dilagyan siya ng biskwit para yung lumapot siya. Pasok naman kaya sa panlasa ng mga turista? Really good. It's not bad. It's a little sweet, but I don't know if I like the biscuit. Perhaps the biscuit's a little too much. Maybe if I didn't have the biscuit, I'm not used to chewing when I drink. Perhaps without the biscuit, I would really like it. I'm not sure about the biscuits, but the rest is really good. Uulit pa kaya sila? Yes, definitely. Yes, I would try it again. Yeah, I would. Pero ito na atang pinaka-extreme sa lahat ng extreme na matitikman sa isla. Kahit na hile-hilera ang nagtitinda ng pagkain ito,
palagi pa rin daw nagkakaubusan. Ito ang taguangkan. Gusto kong kinakain yung taguangkan kasi masarap yung lamang loob ng manok. Lahat ng tao dito, yung hanapin namin dito. Masarap, ibang-ibang lasa. Favorite ko siya and also po affordable, swak sa budget. Si Rose, mahigit 30 years nang nagtitinda dito. Nag-start ako ng 1994 dito, Santa Fe. Pero galing pa sa lola ko, galing pa sa mama ko, kami talaga ang number 1 na nag-barbecue doon sa Bantayan proper. Dito lang sa amin, maraming poultry farms dito sa Bantayan Island. We produced 100 million eggs per day. Yun yung hina-harvest namin dito kasi maraming poultry farm yung Bantayan Island. Dapat walang masayang sa parte ng manok. So lahat ng parts niya na pwedeng makain ay lulutuin. Pagka-prepare namin ng taguangkan, naubos agad. Kulang pa nga eh. Marami pa naghanap. Titikman ko na ang isang sikat na street food sa Bantayan Island. Pero hindi ko pa alam kung anong sikretong parte ng manok ang hinahalo rito. Kayo ba, Bieros? May idea na ba kayo kung ano ito? For the record, hindi ko lang alam kung ano ito. Now, the looks of it, kala ko initially parang siyang pusit. Alam mo yung pusit? Tapos yung tentacles nilagay doon, yun yung akala ko. Pero mukhang itlog to dahil nakita ko nakaslice. Amuyin ko muna. Tikman ko na. Tama ako. Hard-boiled egg. Yes! Pero gusto kong malaman kung ano itong nakapulupot. Chewy siya. Barbecue yung lasa niya. Kumbaga parang kumakain ako ng pork barbecue. Chewier siya than the usual pork barbecue na kinakain ko. So, hindi ko pa rin alam kung... Intestine to. Manok. Innards ng manok. Itlog ng manok. Tama. Itlog ng manok. Paa ng manok. Silip. Ovaryo. Anong ovaryo? Ovary! I repeat, ovaryo ng manok. Well, first time kong makakain ng ovaries. Parang hindi naman yata kinakain ng ovaries, pero hindi tayo sa Pilipinas, so lahat kinakain. But it's my first time to try. Pero yung lasa niya, pag nakapikit ako, kinakain ko, parang siyang lasang pork barbecue or chicken barbecue. Pero very distinct nga yung itsura niya. Mano-mano nilang kinukuha ang ovaries ng inahing manok. Nilalagyan ito ng hard-boiled egg at bahay itlog para ma-recreate ang sinapupunan ng manok. Sa presyo nitong 80 pesos kada stick, abay, kanin na lang kulang. Marami pang ibang sikreto ang isla ng Bantayan na naghihintay lang matuklasan. Mula sa kanilang mga tanawin hanggang sa mga pambihirang pagkain. Ngunit walang lihim na habang buhay mababantayan. Lalo na kung ang ganda ng naging karanasan sa isla. Pagpapasa-pasahan ng mga turista.